Si Pi Network na matagal na po nating hinihintay na tuluyang mag-live ang kanyang mainnet ay opisyal na pong aktibo ngayong taon. Kasabay nito ay lumubo na rin ang bilang ng kanyang mga users kung saan ay umabot po sa mahigit 55 million sa buong mundo. At hindi lang po yan. Ito po yung pinakamatinding inaabangan po natin ngayon. Makikilahok po ang Pi Network sa isa sa mga pinakamalaking blockchain conferences sa buong mundo kung saan ay ang tinatawag pong Consensus 2025. Pero ang tanong, ano nga bang ibig sabihin ng mga update na ito? Lalo na para sa atin dito sa Pilipinas. Yan, mga particular po sa mga pioneers dito sa Pilipinas. Dapat ba tayong ma-excite o mag-ingat muna? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin ang ating usapan sa kung ano nga ba ang Consensus 2025 at bakit po ito mahalaga para dito kay Pi Network. Ang Consensus 2025 ay isa po itong malaking event dito sa mundo ng crypto na inorganize ng CoinDesk. Gaganapin po ito sa Toronto mula May 14 hanggang May 16, kaya napakalapit na po niyan. Dito ay nagsasama-sama po ang mahigit 6,800 na crypto companies, 400 startups at mga tao mula sa mahigit 100 bansa para talakayin ang kinabukasan ng blockchain. Yan, maliban po sa blockchain ay ang Web3, DeFi at saka marami pang iba. Ngayon, unang beses pong sasali rito ang Pi Network sa ganitong klaseng international event. Kaya malaking bagay ito sa project, lalo na't kasama nila ang ipapakilala sa publiko ang open mainnet. Yan, hindi na lang puro pangako. Ito na po ang tunay na development ng kanilang network. Ang founder naman po ng Pi Network na si Dr. Nicholas Kokkalis ay magsasalita na rin sa event na ito. Sa kanyang session ay aasahan ang mga technical na detalye tungkol sa infrastruktura ni Pi at kung paano po nila gawin itong decentralized at saka mobile friendly. Ngayon is ang sunod na tanong ay ano ba ang open mainnet ni Pi Network at bakit po ito importante? Simula noong February 2025, live na ang tinatawag na open mainnet ni Pi. Ibig sabihin ay hindi na ito limited access lang o test phase gaya po ng dati. Nagsimula na po silang mag-operate sa tunay na blockchain environment na may libo-libong decentralized applications na nag-ooperate sa kanilang network. Bukod pa dyan ay dinisenyo si Pi bilang mobile first blockchain. Ibig sabihin ay binigyan po nila ng priority ang mga mobile users na perfect para sa mga bansang katulad natin dito sa Pilipinas kung saan ang karamihan ng tao ay walang high-end computer pero may smartphone naman. Para sa mga nag-aabang kung kailan po magiging totoo ang PiCoin na matagal pong namina ng mga Pi pioneers, ito na po yun. Pero tandaan po natin kahit na live na ang mainnet, hindi pa rin ibig sabihin ay automatic na magkakaroon ng mataas na value ang coin. Kaya huwag po tayo kaagad magpapadala sa hype. Ngayon is alamin naman po natin ang kasalukuyang lagay ng presyo ni PiCoin ngayon sa market. Sa kasalukuyan si PiCoin po ay naglalaro sa presyong 0.5820 base sa OKX exchange. Kung ikukumpara po natin sa dati nitong presyo na mahigit $1.80 noong March, makikita natin na malaki ang kanyang ibinaba nitong mga nakaraang buwan. Ang masaklap pa, patuloy pa rin itong bumabagsak at hindi niya malampasan ang 50 EMA or 50 period exponential moving average. Yan, nakikita natin dito sa chart at yung kulay blue po na linya na yan ay yan ang 50 EMA. At yan, makikita natin na yung mga candlesticks ay patuloy pong nabubuo sa ilalim nito. Nitong April ay nagkaroon po siya ng mabilis na rebound papuntang 0.80 pero agad din po siyang bumagsak. Sa ngayon ay mukhang nagtutuloy-tuloy ang kanyang price consolidation o ito yung kanyang pag-i-stay sa sa isang price range. Kaya kung hindi na rin siya tiyak kung kailan po siya muling tataas sa ganitong kalagayan.
Ngayon ay ano naman po ang inaasahang mangyari sa Pi Network? Yan, sa event na ito. Dito sa Consensus 2025, ipapakita ng Pi Network ang kanilang developer tools at saka ecosystem programs. Magkakaroon ng mga forums kung saan ay pag-uusapan po ang tungkol sa mga mobile first platforms at saka open blockchain networks. Isa ito sa mga pagkakataon na maipapakita ni Pi Network kung paano po siya naiiba sa ibang blockchain projects. Bagamat walang malinaw na announcement kung makakakuha ba sila ng malaking investors or partnerships, ang ganitong exposure ay malaking hakbang para sa mas malawak na adoption. Imagine, kapag nakumbinsi po nila ang mga institutional investors o malalaking developer teams, mas lalawak pa ang pwedeng gawin sa loob ng ecosystem ni Pi. Pwede po itong magresulta sa mas maraming real use cases at syempre posibleng pagtaas ng demand kay PiCoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na matagal nang nagmimina kay Pi gamit lang ang cellphone, ito na po ang matagal na nating inaantay. Ang paglabas po ng Open Mainnet ay nangangahulugan na nagiging totoo na ang potential earnings natin mula sa mga coin na namina natin noon pa man. Pero kailangan pa rin natin maging maingat. Kahit may exposure na si Pi sa malalaking event, hindi pa rin sigurado ang magiging value or paglago ng kanyang presyo sa long term. Dapat maging maalam po tayo kung kailan po magandang magbenta o kung kailan po mas magandang i-hold ang coin. At syempre kung plano mo pong bumili ng PiCoin ngayon, maganda ring pag-aralan ang market trend muna dahil mababa pa ang presyo ngayon at may potensyal na mag-iba depende po sa mga announcements sa Consensus 2025. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isang positibong development ang ginawa ng Pi Network. Matagal na po silang tinawag na scam or too good to be true. Pero ngayon, unti-unti po silang nagpapakita ng konkretong resulta. Pero sa kabila nito, hindi pa rin dapat maging bulag sa hype. Dapat po nating tandaan na kahit may 55 million users na si Pi, hindi pa rin garantiya ang tagumpay. Ang tunay po na sukatan ng success sa crypto ay kung magkakaroon ito ng real world usage at saka sustainable na ecosystem. Kung Pinoy ka at matagal mo nang tinatyaga ang pagmimina kay Pi, pwedeng ito na ang simula ng pagbubunga ng iyong tiyaga. Pero gaya ng ibang investment, huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At laging mag-research muna bago sumubok. At ayan, sa kabuuan, habang papalapit na po ang Consensus 2025, abangan po natin ang mga announcement ng Pi Network. Malaking event ito, hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nagtiwala sa project mula noon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.